May series po tayo, di po ba? Ilang series po? Katawa na. Di po ba 5 yon? Yun pong nauna, yung week 1 po natin, faith under trial. At iyon po ay ipinaliwanag naman sa atin kung ano ang pagkakaiba ng trial at temptation. Faith in action, hindi po kailangang nakahiwalay ang ating pananampalataya ayon sa ating pamumuhay. Kailangan po magkasama. Faith in our words, kung ano po yung ating sinasabi, mahalaga pong makita din sa buhay natin yung pananampalataya natin ayon sa pamumuhay na meron tayo. Yun pong kanina, inano din po kanina yon dahil nagkaroon tayo ng bisita. Faith against the word. Yun po yung week 4. At ngayon po, kukunin po natin yung pang-5, faith to win. At iyan po yung last series ng When Faith Meets Reality. Ngayon po, doon po sa number 5, sa week 5, pwede po bang makapagtanong ng bahagya? Kung kayo po ang tatanungin, gusto nyo po ba na bawat gustuhin natin ay magkaroon po tayo ng katagumpayan? Siyempre po, hindi po ako puwera dyan. Kasama po akong mag-yes dyan. Kailangan pong pag tayo, meron tayong ginusto sa buhay natin, yung ating mga pangarap, mahalaga pong magtagumpay tayo. Pero po sa katagumpayan natin, meron pong isang bagay na napakahalagang hindi natin ito dapat makaligtaan. At dapat po iyan ay meron tayo. Napakatagal na po nating naririnig to, tapos nakaraang buwan, 5 Sunday, puro po faith. Kaya po alam kong busog na busog po tayo sa faith, pero alam din po natin patuloy tayong ipuproseso sa usapan ng pananampalataya. Ngayon po, ito pong ating pag-uusapan ay faith to win. Sabi nyo, gusto nyo po na magtagumpay sa pangarap. Pero tingnan nga po natin kung paano. Meron pong kayo po ba lahat may kaibigan? Yes, may kaibigan. Pero, sa bawat kaibigan po natin, o pwedeng sa kasama sa bahay, pwedeng kasama sa trabaho, hindi panatag ang pakiramdam. Nararanasan po natin ito sa mga kasama natin, pwedeng tayo yung hindi panatag sa kanila. At kabaligtaran, pwedeng sila yung hindi panatag sa atin. Ang tanong po, ano po ang pakiramdam ng may ganong pakiramdam ang bawat isa? Masarap po ba o hindi? Ginhawa po bang kumilos o hindi? Sigurado po na mahirap. Tama po, mapakahirap pong kumilos. Ngayon, kung tayo po, ganon ang pakiramdam natin sa bawat nakakasama natin, ay paano pa po kung ang Panginoon ang makakaramdam sa atin ng ganong sitwasyon? Tingin po natin, matutuwa at malulugod ba siya? Nakalalamang po na hindi. Tama po ba? So, kaya meron po tayong mga dapat o kailangang gawin sa pananalangin para magtagumpay. At ito po ay kukunin natin sa unang puntos. Ano po yung unang puntos? Sabi po diyan, pray for yourself. Unang puntos po, pray for yourself. Ngayon, wala pala doon. Okay, so, pag sinabing pray for yourself, sino mananalangin? Kapatid mo ba o ikaw? Tayo mismo sa sarili natin. Ano ang dahilan, bakit po kailangang manalangin tayo mismo
papunta sa Panginoon. Iyan po ay kailangan nating mangyari sa buhay natin para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Ibig sabihin, mapaparamdam natin, panatag tayo sa Kanya, maipakikita natin sa pamamagitan ng tayo'y nananalangin, rumerekta tayo sa Kanya, panatag din siya, na tayo ay panatag sa Kanya. Okay, so, yung mga anak ko, minsan, punta ka nga dito, dito ka mag-almusal. Eh, sabi ko nga kagabi sa WOW, sino nasa WOW? Kagabi. Okay. Sabi ko nga kagabi, hindi ako exempted sa pagiging kalimutin. At lahat naman tayo, sigurado, dumadaan doon. Eh, kakain na kami. Sumubo na ako eh. Pag subo ko, biglang nanalangin yung anak ko. O di siyempre, tingin nyo, napahiya ako? Na-offend ako? Hindi ako na-offend. Sabi ko, God, ang galing mo. Bakit? Kung ang titingnan ko, yung dahil hindi ako nagdasal, na-offend ako, hindi pwedeng mangyari yon. Kasi kung ano-ano ang magiging emosyon ko. Ano ang ipinakita ni God? Alam nyo, after manalangin namin, ang sabi ko doon sa mga anak ko, sa anak kong nanalangin, kung ako ang tatanungin kapag ang pinag-usapan issue ng pagdadasal, pag sinabi ni God, umuwi na ako, pag yun ang usapan na, pwede na akong umuwi. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ko sa mga anak ko, sa simpleng ganon, hindi nila pinalalampas. Kung tutuusin, dapat hindi sila manalangin kasi sumubo na ako eh. Tama? Pero hindi sila nahiya. Iyon yung dapat eh. Bakit? May intimacy kay God. Kailangang manalangin sila. So, iyon po yung sinasabi natin dito. Kailangan po nating manalangin ng rektahan. Bakit po? Sabi po sa James 5:13, mayroon bang dumadanas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Pag binigyan po natin ng pansin yung salitang dapat, obligado po yan. Obligado. Karapatan nating gawin na manalangin. Obligadong makita ni God na tayo'y nananalangin. Nakikipag-usap tayo sa Kanya. Bakit po? Prayer is a personal thing. Napaka-personal po niyan. Bakit? Personal prayer is only between you and God. Ang sarap po ng pakiramdam ng panatag tayo sa Panginoon. At ganun din po siya. Ngayon, bakit po mahalaga na tayo mismo ang mananalangin? Una, para maramdaman ng Panginoon na komportable tayong makitang buo ang puso ng pananampalataya at pagpapatunay na tayo ay palagay sa Kanya. Hindi pwedeng ang sasabihin natin, na-experience nyo na ba? O ipina-experience din po ba natin yung time na madadaanan tayo ng pupunta sa church or iimbitahin tayo sa isang okasyon, ang isasagot, isama mo na lang ako sa panalangin. Na-experience po natin, tama? Amen. Ipina-experience din po natin, tama po? Okay. Lahat po tayo dumaan doon. Yun pong dinaanan na yon, dahil nandito po tayo ngayon, itinatama po tayo ng Panginoon. Hindi po pwedeng pakisama, ipakidamay mo na lang ako. Pag sinabing idamay, di ba minsan ibakas? Ngayon, pag sinabing ibakas, parang sa sugal ginagamit yun eh. Yung maraming bilang, ano yun? Huweteng. Ibakas mo eka ako. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po ako mananaya ng weteng. Kahit noon at ngayon. At hindi rin po ako naging kubrador. Ibig po sabihin, pinapaunawa ko lang po, ayon sa sinasabi ni God, hindi po pwedeng ang panalangin natin ipakikisuyo. Tama po.
Kung pwede nating gawin na tayo mismo, mas mahalaga pong tayo ang gumawa. Ngayon, sa pananalangin, mayroon pong paraan. Tinuruan po tayo at patuloy tayong tinuturuan ng ating Panginoon ayon sa Matthew 6:6. Ano pong sabi doon? Sa halip, kung mananalangin kayo, ano ang unang utos? Pumasok kayo sa inyong kwarto. Pagkapasok, isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. Bakit? Para walang maging abala kay God at sa atin. Kaya isasara ang pinto. Kasi kapag nakabukas yan, kung may apo tayo, papasukin tayo ng apo, maaabala na tayo. At ang gusto ni God, magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. At saka daw kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. Nananalangin tayo sa ating Ama na hindi nakikita dahil punong-puno ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Hindi natin siya nakikita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Okay, doon pala sa pananalangin natin ng lihim papunta kay God, may nakaabang na gantimpala. So, magtatagumpay hindi. Di po ba malinaw? Magtatagumpay tayo kasi pinapasok na yung gantimpala. Tama po? Ngayon, ano pa po yung sinasabi dun sa panalangin? Kailangan, pray from the elders. Tanong, kayo po ba ay nagtitiwala sa mga namumuno kung saan tayo nandito? Okay. Kung paanong nagtitiwala po tayo sa bawat tahanan natin, sa mga namumuno sa atin, sa usapang magulang, kuya, ate, mga kapatid, tito at tita, dito po, hindi exempted. Dapat po tayo ay meron ding sitwasyon ng pagtitiwala sa namumuno. Bakit po? Ano po ang sinabi sa pangalawa? Pray from the elders. Dahil sila ay mga may authority. Tignan po natin James 5:14. Mayroon bang may sakit sa inyo? Physically at spiritually ang pinag-uusapan dyan. Pag sinabing spiritually, may dalahin. Tama. So, pag sinabing physically, may sakit na gustong ilapit sa ating Panginoon. So, ang sabi dito, mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno. Saan? Sa iglesia. Bakit? Para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, ipinakikita po dito sa verse na ito, hindi tayo pwedeng mamuhay ng nag-iisa. Sa usapang pananalangin din. Bagaman tayo'y tinuturuang maging rekta individually. Bakit? Dahil ang tagumpay natin sa ating buhay Kristiyano ay hindi natin makakamit na mag-isa. Kailangan po nating tingnan yung mga katuang na ipinadadala sa atin ng ating Panginoon. Kung paano tayong i-guide, paano tayong aakayin. So, iyan po yung sinasabi. Hindi kailangang mag-isa. Kailangan natin ang tulong at panalangin ng mga taong ginagamit ng Diyos para pamunuan tayo sa loob. Dito po yan, ng simbahan. At kailangan nating kilalanin na may itinalaga ang Diyos na mga lingkod niya na mangunguna at magmamalasakit para sa atin. May paalala po si Apostol Pablo sa Hebrew 13:7. Ang sabi po diyan, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Sundin. Ngayon, ano yung pangalawang command? Magpasakop. Pag po ba tayo hindi sumunod, nagpapakita po ba ng pagpapasakop? Hindi po. So, kailangang magkasunod, magkakambal ang pagsunod at pagpapasakop. Ang utos po dyan, magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos
sa pangangalaga nila sa inyo. Ngayon, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Grabe, no? Ang daming consequences pag hindi ginawa. Ang daming reward at grasya kapag ginawa. Ito po ang tanong. So, dito po tayo sama-sama. Dito po ako pinatayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Wala po tayo sa palengke, kaya kayo po ang kausap ng Panginoon. Tanong, paano kung ang namumuno dito sa panambahang ito ay mas bata sa usapang edad? Pagkatapos yung nakaluklok doon sa ministry, ay mas bata pa sa inyo. Kailangan po bang sumunod sa kanila? Paano kung bata? Pakiisip po natin lahat ng ministry na mayroon dito. At pakilagay na po sa isip natin, piliin nyo na po anong ministry yung pinakamababa na mayroon tayo. Paano po kung yung nakaluklok sa ministry, alam nating hindi tapos? Paano po kung yung nakaluklok sa ministry, walang degree? Pagkatapos, yung nakapailalim sa kanya, eh may degree na, matanda pa, may edad pa. Dapat po ba nating sundin o hindi? So, pag-isipan po natin yan. Bakit po kailangan? Sinasabi ni God sumunod. Sinasabi ni God magpasakop doon sa mga namumuno dito. So wala tayong gagawin. Magpapasakop tayo. Kahit bata tayo doon sa nakaupo na namumuno. Dahil yung ipinatutupad po ng mga namumuno, iyan po naman ay pinag-uusapan bago ipatupad dito. Tama po. So, kaya medyo isip-isipin po natin yung sitwasyon natin doon sa mga sitwasyong meron tayo. Sa bahay, dito, o kung saan man, o kung sa kumpanya man, meron pong authority ang bawat isa sa atin. Ngayon, bakit natin kailangang kilalanin ang magpasakop sa mga namumuno sa atin sa loob ng simbahan? Kahit mas bata. Bakit? Dahil yung mga nakababatang yan, ay ipinagkatiwalaan ng Diyos o ipinagkatiwala ang mga tungkuling kanilang ginagampanan. Kaya may karapatan silang magpasunod at tayo naman ay maging handa sa pagpapasakop. Huwag nating intindihin yung edad natin kung tayo ay mas bata o tayo ay mas matanda. Ang mahalaga, sumusunod tayo sa tamang pagsunod at tamang pagpapasakop sa tamang patakaran na nagmumula sa Panginoon. Iyan po yung mahalaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa napakaganda niyang layunin. Ngayon, ano po ba ang mahalagang mayroon tayo? Ayon sa 1 Peter 5:2. Sabi po dito, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. So tayo pong lahat mananampalataya. Wala pong hindi, pero inihahabilin pong alagaan ninyong mabuti. So, kahit po ako ay pastora, na kung titingnan ninyo at ang pagbabasihan ninyo, baka iniisip niyong mataas ako sa inyo, wala pong ganon sa usapang Panginoon. Kailangan ko din po ang pangangalaga ninyo. Tama po. Kaya po umaasa ako na yung pangangalaga na yon ay makakamit ko. Dahil ako po, inuutusan lang din ng Panginoon dito. Naalagaan din po kayo. Ngayon po, ano pong sinasabi? Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. So, baliktaran yan. Depende po sa sitwasyong meron tayo. Minsan ako tupa, pag ako'y nanghihina. Minsan kayo ang tupa, kapag ako'y malakas, alagaan yan.
Yan po yung command ni God. Hindi dahil, at ito po ay gagawin natin dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit. Kailangan pa walang kapalit. Kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. So, iyon po yung patakarang gusto ng ating Panginoon. Anong sabi? Kapag sinamari, mag-alagaan at magtulungan ng may kalakip na pagmamalasakit at sa alang-alang ang bawat isa. Dahil iyan ang katibayan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba. So kapag po hindi nakita sa atin yan, yung pagsunod at pagpapasakop, hiwalay po, walang pagpapakumbaba. O tatlo na po yan, pagsunod, pagpapasakop, pagpapatunay na may pagpapakumbaba. So, iyan po yung sinasabi. Ano po yung pangatlo? Pray for one another. Okay, ano po ang ipinapakita diyan sa pangatlo? Bakit kailangang tayo'y nagpapanalanginan? Iyan po'y isang senyales ng pagpapakumbaba. Tama po. So, pray for everyone. Paano? Kung sa pananalangin natin, may sitwasyon tayong hindi okay ang puso natin sa isa't isa. Mananalangin, hindi. Mananalangin. Kasi para makita yung pagpapakumbaba, subukan natin, kapag ayaw nating ipanalangin yung taong kaharap natin, gawin natin yung gusto ng Panginoon, napakagaang ng pakiramdam. Kasi papasok na yung kapakumbabaan, pagpasok ng kapakumbabaan, papasok ang biyaya ng Diyos ng buong pananampalataya at buong pagmamahal, ibibigay niya sa atin. Pananampalatayang yung pangit na nararamdaman natin, aayusin niya. Pananampalatayang yung hindi maganda dun sa kapanalanginan natin, aayusin din. Pag ginawa po ng bawat isa yan, sabay pong gagawin, sabay aayusin ng ating Panginoon ang puso ng isa't isa. So, yan po yung gusto ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ano po yung sinabi dun sa James 5:16? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling. Alam niyo po bang kung yung mga kakwentuhan natin, ang sasabihin nating ipananalangin ay yung ibang tao, masarap po yun. Kasi alam na nagtitiwala sa atin. Pero alam niyo po bang mas masarap? Yung kayong dalawa mismo na kailangang maayos ang puso. Kayong dalawa yung magtatapat sa isa't isa kung anong merong negatibo sa sitwasyon. Mas masarap pong gawin yan sa Panginoon. Nawa po, ganun yung mangyari na gugustuhin ng bawat isa na ang bawat isa ay magpapaayos sa Panginoon. Bakit po? Bakit mahalaga ang katapatan ng bawat isa pagdating sa pagkakasala? Because there is grace in humility. Laging may grasya ang pagpapakumbaba. Unang grasyang meron sa pagpapakumbaba na taglay natin, buong pananampalataya. Dalawa na ang dala ng bawat isa. Buong pananampalataya, buong pagpapakumbaba, pag-aari po iyan ng ating Panginoong Hesus. So, iyan po yung sinasabi, mayroon tayong grasyang makakamtan sa pagpapakumbaba. Una, magluluwag ang kalooban. Pag nagluwag ang kalooban, magkakapatawaran. Pag nagkapatawaran, magiging malaya pareho. Pag naging malaya pareho, magkakaroon ng katiwasayan ang puso at magiging panatag ang isipan, nino, ng bawat isa. Di po ba grasya yon? Sumunod lang tayo sa ating Panginoon. So, iyan po ang mga halimbawang bunga ng panalangin ng taong matuwid. Okay, saan po tayo lalagay?
Sa pagiging matuwid, sa pagsunod sa Panginoon, pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban, o yung ipagpapatuloy natin yung kabaluktutang iba yung nagpapatakbo sa ating buhay. So, iyan po yung sinasabi diyan. At may dalawang bagay po tayong pwedeng pagpilian na binabanggit sa James 4:6. Ano pong sabi doon? Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Okay. Ang pag-aari natin, dahil anak tayo ni God, pagpapakumbaba. So kapag tayong anak ni God ay nagmamataas, sino unang kakalabanin ng ating Panginoon ayon dyan sa verse? Di po ba tayo? Una natin siyang kinalaban, papasok na din siya. Kakalabanin na din po tayo. Gusto po ba natin yon? So, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Okay, eto po yung dalawang pagpipilian natin. Kakalaban ba tayo? O kakaawaan? Kung minsan kasi yung salitang kakaawaan, parang tinitingnan natin ng negative eh. Pero kay God, positibo yan. Dahil walang paglaban. So, iyan po yung sinasabi. Ngayon, pag tayo po ang papipiliin, kinakalaban, kinakaawaan, i-assess po natin saan may biyaya. Ngayon, sabi nyo, gusto nyo pong magtagumpay. Gusto natin lagi ang biyaya. Ano po ngayon ang pipiliin natin? Lalaban kay God o pasasakop kay God? Pasakop tayo. Pag tayo nagpasakop sa mga namumuno, nagpapasakop kay God. Pag tayo ay sumusuway sa mga namumuno, kumakalaban din tayo kay God. Ganun po ang sumanon pareho. So, iyan po yung pinapaalala. Ang sinasabi po sa Matthew 23:12, inulit po doon, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. So, lagi po natin itong alalahanin para hindi tayo naliligaw. Ito lang po yun, ang nagpapakababa, itinataas, at ang nagmamataas, ibinababa. So, bakit? Bakit po kailangan natin yan? Yung ating panalangin dahil, bakit kailangan nating may kasama tayo sa pananalangin? Because there is power in agreement. Kapag po dalawa yung nagkasundo sa panalangin gagawin natin, lalo po, kung yung motibo natin, iyon din yung kalooban ng Panginoon, mararamdaman po natin yung power. Pero po kapag hindi, ayon sa kalooban ng Panginoon, yung pinag-uusapan natin ayon sa panalangin, wag na po tayong umasang makakaramdam tayo ng kapangyarihan o power doon sa ka-agreement natin. So, ano po yung sinasabi sa Matthew 18:19. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Kapag po, uulitin ko, kapag po ang pinagkasunduan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, malinaw po. Ngayon po, yung ating conclusion, faith, pray with faith. Laging manalangin tayo ng may buong pananampalataya. Ngayon, kahit po manalangin tayong mag-isa o may kasama, at kahit ipanalangin pa tayo ng mga matatanda sa iglesia, ang susi ng ating pagtatagumpay sa buhay ay nasa panalangin may pananampalataya. Magkadugtong po yan dapat. Hindi po yan magkahiwalay. Ano pong sabi sa James 5:15, 17-18? Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Panalangin may pananampalataya ay nagpapagaling ng may sakit. Iyon po yung sinabi sa James 5:15, 17. Ano mang uri ng sakit mayroon, nakapagpapagaling. Physical, spiritual. Bakit? Kasi po kung minsan yung ating sakit, nakukuha natin yan sa sobrang stress. Nakukuha natin dahil tayo ay mayroong
emosyon. Apektado ang ating pisikal. Ngayon, pag inayos po natin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos, dalawa po ang gagaling. Mahalagang unang gumaling sa buhay natin, spiritual natin, susunod po ang physical natin. Hindi po pwedeng unang gagaling yung physical pero walang paggaling spiritual. Mahalaga pong spiritual. Ano po ang sinasabi dito? Sa 17, katulad ni Propeta Elias, tao rin siyang tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng 3.5 taon. At nang manalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Ito po yung sinasabi na kay God, kapag buong buo ang ating pananampalataya at pagtitiwala, walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin, basta't mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ano po yung sinasabi pa sa 18? At nang nanalangin, sa Matthew 21:22, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, so ang ibig sabihin nito, buong puso, wholehearted dapat, walang half. Buong puso ang pananampalataya, ang sinasabi diyan. At walang pag-aalilangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos at hindi lang iyon. Maaari rin ninyong sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Walang imposible sa ating Panginoon. Pagdating sa 22, at anumang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Laging may if, laging may kung. Sumasampalataya. Ang tanong, paano nga kung hindi? So, yun po yung sinasabi dyan. So, ang susi po ng pagtatagumpay sa buhay ay wala sa tikas ng ating tindig, kundi sa dalas ng ating pagluhod, sa dalas ng paglapit natin sa ating Panginoon. Ano po, meron pong quote dyan, the key to victory is on your knee. So, mahalaga po ang ating panalangin. Sabi po sa Romans 8:35, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya, ialay na po natin ang ating buong pusong pananampalataya para sa ating katagumpayan. Dahil gusto lang din po nating magtagumpay. Sa Panginoon po ang papuri at ang parangal sa bawat tagumpay na ating kakamtin. So, pray to win.